Good day, Padjaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, ang nanalo dun sa poll na pinost namin ay yung positional ideas. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay paano ba painain yung fianchetto bishop. So, ano ba yung fianchetto bishop? So, yung fianchetto bishop is yung bishop na nilalagay dito sa B7, G7, G2, or B2. So, malakas yung bishop kapag andyan kasi yan po ang longest diagonal sa chessboard. Yang dalawang yan. So, maraming squares na nakokontrol at usually may atake. Pag andito sa B7, may atake sa king. Pero sa endgame, malakas din yan. Gaya nito, ayan, may pressure dito sa E4. So, paano ba pahinain yan? Ayan. O kaya paano patayin or alisan ng activity. So, bago ko simulan, please subscribe to our YouTube channel and like this video to help our channel grow. So dito, ang puti dito si Capablanca, naganap ito noong 1927 sa New York. Ang kalaban niya si Vidmar, GM din ata ito. So ang ginawa niya dito is F3, ayan. So hindi niya tinirahan ng Bishop C2 kasi mali po yan. Malakas na yung Bishop niya doon. And after F3, ito na po yung technique para mapigilan yung Bishop. Ayan. So, ang tawag dyan ay pawn barrier. Ayan, yung F3, E4, kahit walang G2, effective pa rin yan. So, yung bishop na ito, restricted and walang magawa. So, para may magawa yan, kailangan niya siguro mag-F5 para basagin yan. Pero malamang kakainin lang yan and then may makakain dito sa E5. So, after mong ma-restrict yung bishop niya, pwede ka na magpatuloy dun sa planong naisip mo originally or sa most normal na plano. At anong nangyari nga dito after ilang moves, nag-rook FD8, bishop E3, H6, rook ED1, bishop C6, rook AC1, bishop E8, king F2, nag-exchange. So, ang nangyari po, nag-improve lang ng pieces si Capablanca dito. Ayan, after rook C8, nag-G4. So, ang idea nito is mag-H6 and H4 and G5 para paalisin yung knight. So, after G4, nag-bishop D7, bishop B6, at akala nung kalaban niya may itatabla yung endgame. Ayan. Kaya lang, after check, yan, knight D7. So, ito yung inaasahan ng kalaban niya. May knight C5, hindi makain ito kasi may fork dito. Ayan. Pero, may B3 lang si Capablanca and after bishop takes B4, knight D4, A5, nag-resign na lang yung kalaban niya dito kasi lamang na ng isang pawn, pwede lang lapitan yan, madali nang ipanalo. Then, weak pa yung pawn dito. Pwedeng makain ng bishop na itim. Yan. So, ganyan po yung technique. F3 para ma-restrict yung bishop dito sa B7. At the same time, pag may knight sa F6, mare-restrict din kasi hindi rin makapunta sa G4 at hindi rin makain to syempre. So, tignan naman natin yung next example. Ang itim naman dito si Makogonov. So, kilala rin po siya na magaling na positional player pero hindi siya naging world champion. So, 1942 pa ito, naganap sa Baku. Try nyo pong hulaan kung anong ginawa dito ni Makogonov. Same pa rin po yung technique kanina, pero dito, may knight pa kasi dyan. Ayan. So, sasabihin ko na po, kung gusto niyo pa na mas maraming oras, i-post nyo lang yung video. So, dito ang ginawa niya is tumira ng E5. Ayan. Kasi nga, malakas yung bishop na ito, may queen pa, malakas yung pressure. So tinirahan niya ng E5, after knight F3, knight E4. So, hindi makain kasi may check po doon. Ayan. So, pag naka-check doon, malamang may mga mate, kaya dinepensahan lang with the move knight D3. So, after knight D3, tinututukan na to, tinututukan pa yung bishop, pero okay lang yan. Nag-set up lang siya ng pawn barrier. So, after F6, itong kabayo, hindi makapunta, pati yung bishop. So, na-neutralize na po yung fianchetto bishop sa B2, kaya kinain na lang ito nung kalaban niya. So, after this, nag-queen B1, A5, bishop A3, B4. So, restricted na naman yung bishop. Ayan. So, kanina, napakalakas ng bishop doon. Tignan nyo. Ayan. Pag umalis yung knight, malakas yung pressure. Pero after ilang moves,
nawala na ng activity. Ayan. So, wala nang squares yung bishop. Ito na lang ang kinokontrol niya. So, after ilang moves pa, nag-improve lang ng pyesa dito yung black and ganyan. So, ang nangyari dito is after queen d1, rook c5, a3, rook d5, na-improve niya lahat ng pyesa niya while yung white, yung knight, pangit kasi walang mapunta na square, while yung bishop pangit din kasi nga restricted ng pawn barrier dito. So, dito lamang na yung black. Pero hanggang dito na lang kasi hindi na natin kailangan i-analyze yung laro. So, after ilang moves pa, nanalo dito yung black na pressure niya yung position ng kalaban niya. So, tingnan natin yung next game. So, dito si Smyslov naman yung black player. So, try nyo ulit hulaan kung anong ginawa niya dito. Ayan. So, dito simple lang ang ginawa niya kasi may bishop na malakas doon. Although, ito lang ang inaatake pero may activity pa rin yan. So, ang ginawa niya is F6. Ayan. So, ang ginawa dito ng kalaban niya, nag-G4, pero mas maganda siguro kung in-exchange na yung bishop with the move bishop D4. Ayan. So, after G4, E5. Ayan. So, pawn barrier na naman. Yung bishop dito, humina na. Kumbaga, ito na lang ang kinokontrol kasi ito, kontrolado ng kalaban. Ayan. Hindi makapunta pala yung bishop niya dito. Dito na lang pwede pumunta. Kaya lang may kain din doon. So, ang ginawa niya is nag-king F1 na lang. After rook a c8, kinain. And na-blunder siya dito. Tumira siya ng king e2. Na-miss niya na may kain dito. After king takes f2, rook d3. Inaatake yon. Pag alis ng knight, kinain lang. And after pawn takes c5, check, kuha yon. So, dito talo na siya kasi pawn up, tapos puro isolated yung pawn ng white. Kaya, talo na po siya dito. Nanalo din yung itim, pero hindi na natin kailangan i-analyze kasi madali nang ipanalo ito eh. Pwedeng ilabas na lang yung king muna dito or pwedeng pressure rin ito. So, tignan natin yung next game. So, ang itim naman dito si Alekhine. So, try nyo pong hulaan kung anong ginawa niya. Ito medyo unclear ng onte kasi wala pang nababawas na pawn. Okay, so sasabihin ko na po. Kung gusto niyo pa na mas maraming oras, i-pause nyo lang yung video. So, dito medyo hindi pa naka-develop si Alekhine. Pero ang ginawa niya is nag-F6 na lang siya. Ayan. So, itong F6 para yung bishop mawala ng power dun sa big diagonal, sa biggest diagonal. So, after F6, nag-knight H4, tinira lang ng knight F8 para hindi makapag knight F5. And after knight E3, knight E6, kumain. Ayan, mistake daw ito. Dapat daw nag-C3 lang. O kaya nag-knight F5. So, kinain, syempre ito ang pinangkain para yung barrier andun pa rin. So, yung bishop medyo humina dito. After knight F5, nag-bishop B4 lang. Ayan. Pinoprovoke mag-C3. Kasi may threat po na knight F4. So, nag-C3, knight F4, rook D2, kinain po yung kabayo dito. After knight takes F5, bishop C5. So, yung bishop, although nag-C3 kasi, kaya humina rin, kahit wala pong C3, mahina pa rin kasi nga may pawn barrier dito. So, after B4, nag-bishop F8 lang, rook D8, rook D8, queen C2, queen D7, and after rook F1, queen D3. After ilang moves, less than 20 moves, nanalo na po dito si Alekhine kasi kontrolado niya yung file. Yung bishop niya, hindi ganun kalakas, pero at least may pinipressure doon. Ayan. So, yung bishop ng kalaban niya, medyo passive at napanalo niya na to, syempre, kasi lamang na po ito for black. So, tingnan natin yung next game. Ayan. So, ito naman, pwede nyo magawa sa opening. Pwede nyo magawa ito sa opening. Right from the opening, nagawa ka agad yung technique na pawn barrier na F6, E5. So, after knight F3, D5, B3, C5, ayan, bishop B2. At dito, ang itim dito si Botvinnik, world champion din po yan, naganap ito noong 1944. F6 po ang tinira, and after E3, E5. Ayan, so, puro pawn move, walang dinevelop, pero may pawn barrier dito. Ayan, malakas yung pawn barrier, yung bishop hindi makapang bluff dito.
Ayan. So, yung knight din restricted at wala po yan. Wala yung makakain diyan. Kakainin lang yan 'pag check. May mga king D7 lang na tira and hindi po enough yang atake diyan. Ayan, na knight C6, na knight F6 po yan. So, ang nangyari is chumek na lang dito and after knight C6, castle, bishop D6. Dito po, lamang na yung black dito kasi ang lakas nung center niya at yung bishop dito sa B2 na neutralize kaagad. Ayan. So, after this, pwede mong gawin yung gusto mong gawin. Pwede kang mag-develop. Ganyan. Tapos castling queenside, atake dito. Pwede po yan. So, tignan naman natin yung next game. So, ito, white to move naman. White to move. And ang puti po dito si Kasparov naganap noong 1989. Ang kalaban niya ay si Korchnoi. So, try nyo pong hulaan kung anong tinira niya dito. Okay, so sasabihin ko na po, i-pause nyo lang yung video kung gusto nyo pa na mas maraming oras. So, dito wala namang bishop sa big diagonal si Korchnoi, yung itim, pero siya meron. Ayan, si Kasparov meron. So, kung si Korchnoi yung titira dito, titirahan siya ng E5 at manu-neutralize yung bishop niya. So, ang only move para mapigilan yon is tumira ng E5. Ayan. So, yung E5 na idea, hindi na pwedeng gawin. And after ilang moves dito, bishop G4, kinain, knight D4, may pressure po. Ayan. So, king C7, knight takes E5, bishop H5, castle, bishop E8, check. After ilang moves pa, ayan, hindi pa nakadevelop yung mga pyesa at yung king inaatake na po ni Kasparov. So, kahit endgame na, delikado kasi wala nang mga pawn at inactive yung mga pyesa. At after ilang moves, ayan, nag-resign na dito si Korchnoi. Kasi pag nag-king B5, mate. Kapag dito naman sa B7, mache-check ng mache-check. Ayan, king D7, check. Pag kinain yun, pwede mag-rook A7 or rook D1. So, pag lumabas naman, meron check sa D1. After king E5, rook E1, kuha na po yung bishop dito. Kaya after knight C6, nag-resign na lang dito si Korchnoi. So, yung idea po na ginawa ni Kasparov dito is pinrevent lang yung pawn barrier. So, pwede nyong gawin yan. Pwede nyong i-prevent with the move E5 or F4 para yung bishop nyo hindi humina. Ayan. Hindi ma-restrict ng pawn barrier na F6, E5. So, pwede rin siguro kung gusto nyo, kung may titulak nyo tong F4 para hindi makapag E5. Pero in this case, may knight kasi dito sa F3. So, ito namang papakita ko sa inyong susunod. Ayan. Bakit usually ang nakikita natin is yung bishop dito sa queen side. Ayan. Wala pat ata tayong nakita na bishop dito sa king side. So, mas effective po kasi na i-restrict yung bishop dito sa B2 tsaka sa B7. Pag dito kasi sa G2 at G7, ayan, makikita nyo. Ayan. So, ito, after F5, E5, Queen D5. So, blunder yung E5, syempre. Blunder ito. Ayan. Pero after E5, Queen D5, makikita nyo, wala nang prevent sa mate. So, talagang dapat i-restrict yung bishop dito sa B7, pahinain. Kasi pag inopen mo ng ganito, may mate ka agad. And usually kasi, nagkikastling tayo sa king side. Ayan. So, namamate. Ayan. So, same case yan kung babalik ta rin nyo yung kulay, andito yung bishop, may mate doon kapag ganito po ang nangyari. Ayan. So, mas maganda pag na-restrict mo yan, gaya ng mga previous example na nakita natin, nire-restrict yung bishop dito. Kasi naka-aim po yan sa king. So, tignan naman natin pag nilipat nyo dito. Ayan. So, kahit hindi mo restrict yung bishop, walang epekto na ilagay nyo yung queen dyan. Walang mamatiin dito. So, ito malamang equal lang to. Equal position while yung kanina, losing ka agad. Parang hindi na pa prevent yung mate. Kailangan ipa-queenless. Pero ito, binaliktad lang yung bishop. Ayan. After D5, Queen E5, walang mate. So, ito, hindi masyadong effective yung pawn barrier. Pero pwede pa rin po kung ilalagay nyo yung pawn nyo dito sa C3, D4, gaya ng London system, okay lang po yan. Kaya lang, hindi masyadong effective. Kumbaga, parang parang sakto lang, pwede mo ring itulak ng ganito para wala siyang ma-pressure na pawn. Pero gaya ng mga example natin nung una, pag andito yung bishop,
Ayan, ito kasi endgame na 'to, eh, may pine-pressure na pawn, dinepensahan, ma-restrict yung bishop. So, yung next example din makikita niyo, ganito, ayan, may pressure kaya naging ganito po ang posisyon, ayan. So, once again, effective po siya 'pag andito sa B2 at B7. Ayan, mas effective siya. Pero 'pag andito sa G2 or G7, ano lang, saktong effective lang kapag ganyan. Kasi yung ganito puwede rin 'yan, para walang ma-pressure na pawn. Although yung bishop niya malakas, kaya lang walang pine-pressure, walang mamatihin. Pero 'pag ganito, 'yan na po yung malala. 'Pag napaganyan, mamatihin na po yung kalaban dito. So, ayan po yung comparison na yung technique natin na pawn barrier na F3, E4 or F6, E5, ayan, very effective po siya kapag nasa B2 at B7 yung bishop. Kasi most of the time, dito po tayo nagka-castling. Pero kapag dito tayo nag-castling sa queen side, siyempre super effective yung ganong setup. Ayan, ta's may bishop siya dito para yung bishop niya ma-neutralize. So nagdepende naman po 'yan sa sitwasyon pero siguro mga 90% of the time dito tayo nagka-castling. So hopefully natuto kayo at nag-enjoy kahit papaano. Kung may questions kayo about sa mga naituro ko, i-post niyo lang yung video at i-comment niyo po para masagot ko kung may mga kulang akong nasabi dito or nalito po kayo. So, hanggang diyan po muna tayo. Maraming salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po mga pa-Jaffers!